Sa umiinit na tensyon mga kapatid sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa mga iligal na pang-aangkin ng mga Tsino ng teritoryo sa West Philippine Sea, nagiging malakas ang posibilidad na hahantong sa digmaan ng sigalot kung talagang tuluyang hindi magkakaintindihan ng dalawang panig. Sa panahon ng digmaan sa dagat, hindi lamang ang mga barkong pandigma ang magiging mahalagang asset na harapin ang banta ng bawat kalaban. Malaki rin ang magiging papel ng mga isla lalo na kung nasa isang strategic na lokasyon ng mga ito. Marami ng mga isla na nasa strategic location o nasa mga choke point ang talagang ginastusan ng militar upang ito'y kanilang gawing military base. At yan mismo ang ginagawa ngayon ng China sa Spratly Islands. Mayroon ding base militar ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Katunayan, nakasadsad sa lugar na ito ang BRP Sierra Madre, ang kalawanging barko ng Pilipinas na nagsisilbing outpost ng Philippine Marines na nagbabantay sa lugar. Maliban kapatid sa mga isla na nasa West Philippine Sea na pwede ring gawing base militar ng Pilipinas, marami pa tayong mga isla na talaga namang nagiging isa ng epektibo at mabisang pandepensa noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kagaya halimbawa ng Fort Drum. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang kwento sa likod ng estratehikong isla ng Pilipinas na tinaguriang unsinkable concrete warship o hindi napapalubog na konkretong barkong pandigma. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang Fort Drum mga kapatid o El Fraile Island o isla ng El Fraile ay isang pinatibay na isla na tinaguri ang konkretong barkong pandigma. Makikita ito sa bukana ng Manila Bay at sa timog na bahagi ng koridor kung saan ang mala-warship na islang ito ang pumipigil sa mga barkong Hapon na nais pumasok sa Manila noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero bago iyon, paano nga ba ito ginawa? Gaano ba katibay ang depensang dagat na ito at ano-ano nga ba ang mga kaganapang nangyayari sa likod ng islang ito? Umpisahan natin mga kapatid noong May 1, 1898 kung saan mainit ang naging labanan ng mga Amerikano at Espanyol sa tinaguriang Battle of Manila Bay. Sa mga panahong iyon, hawak o kontrolado ng mga Kastila ang Pilipinas, kung kaya't sa labanan na iyon, ang islang tinawag ng mga Espanyol na El Fraile na makikita sa bukana o entrance ng Manila Bay. Ang kanilang nagsisilbing pangunahing depensang dagat upang pigilin ang mga barko ng Amerika na makapasok sa Manila. Maliban sa El Fraile, may iba pang mga isla na nakapaligid dito na malapit din sa entrada ng Manila na naging first line of defense, gaya ng sa Corregidor, Fort Carabao at Caballo Island. Sa Battle of Manila Bay, inarmasan ng mga Kastila ang El Fraile ng tatlong 120mm na kanyon na siyang walang humpay na pumuputok sa mga barko ng Amerika. Ngunit sa tindi ng opensa ng US at pagiging epektibo ng kanilang mga taktika sa digmaan, napasok pa rin ng kanilang mga barko ang Manila at tuluyang natalo ang puwersa ng mga Kastila. Ngayon mga kapatid, habang nasa kontrol na ng Amerika ang El Fraile, naisip nila na bakit hindi nga naman nila gayahin ang ginawa ng mga Kastila sa isla. Nakikita nila na talagang mainam nga itong gawing depensang dagat laban sa mga barkong nais pumasok sa Manila dahil sa napakaganda nitong lokasyon. Ang unang naging plano ay gagawin sana nilang istasyon ng mga minang dagat o istasyon ng isang kanyon ng isla. Pero kalaunan, isang konkretong istruktura na may malalaki at makapangyarihang mga baril ang gustong itayo rito ng mga Amerikano. Pagsapit ng Abril taong 1909, sinimulan ng gawin ang kakaibang istruktura sa isla, kung saan sa panahong iyon ang pangalan nitong El Fraile ay kanilang binago at tinawag na ito bilang Fort Drum na kinuha sa pangalan ng isang Amerikanong sundalo na si Brigadier General Richard C. Drum. Medyo pinalawak ng mga tropa ng US ang mismong isla. Itinayo nila rito ang isang istruktura na pinatibay ng pinaghalong bakal at semento na mayroong hugis na katulad sa isang barkong pandigma. Ayon sa mga record, 350 feet ang haba nito, 44 feet ang taas at 144 feet ang lapad. Ang kapal ng pader ay nasa 25 hanggang sa 36 feet, samantalang ang kanyang deck ay protektado ng 20 feet na kapal ng pinaghalong semento at bakal. Tinayuan din ito ng isang tower na mayroong 60 feet na taas at para masiguro ang kakayahan nitong makipagduelo, inarmasan ito ng malalaki at makapangyarihang mga sandata. Halimbawa, ang 4 na 40 inches nitong mga kanyon na nakalagay sa dalawang battery na tinatawag nilang Battery Marshall at Battery Wilson, kung saan kayang abutin ng mga kanyon na ito ang layong 11 milya. Maliban sa naglalakihang kanyon, nilagyan din ng mga tropa ng US ang casemate nito ng 6 pang 6 inches na baril at 2 inches na anti-aircraft gun. Napakalawak kung may tuturing ang loob ng Fort Drum. Katunayan, mayroon ditong tulugan ng nasa 300 na mga sundalo, lagayan ng generator, kusina, pagamutan, imbakan ng mga bala at kwartong pangkomunikasyon. Ngayon mga kapatid, nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, masusubukan ngayon ang tibay kung paano dumepensa ang Fort Drum dahil tulad sa inaasahan, naging pangunahing pandepensang dagat nga ito sa mga kalabang barko na nais pumasok sa Manila Bay. Nang magsimula ng sumalakay sa Pilipinas ang puwersa ng mga Hapon noong January 2, 1942, unang nakatikim ng pambobomba mula sa himpapawid ang Fort Drum pero hindi umubra ang mga eroplano ng kalaban dahil sa tinataglay nitong anti-aircraft.
Pagsapit ng mga unang linggo ng Pebrero, muling binakbakan ng fourth drum at sa pagkakataong ito, 150mm na kanyon ang ginagamit ng Japan na nakaposisyon sa Ternate, Cavite. Hindi pa rin nila ito nadurog at matikas pa rin itong gumaganti ng putok. Pagsapit ng March 1942, mas tumindi pa ang ginawang mga pag-atake sa fourth drum kung saan araw at gabi itong binobomba gamit ang mga naglalakihang 240mm na kanyon. Tinamaan na talagang napuruhan ang 3 inches nitong anti-aircraft, isang 6 inches na baril at mga armored casemate. Ngunit nananatili pa rin gumagana ang kanilang malalaki at malalakas na kanyon at talagang gumaganti pa ito ng putok. Natigil lang ito nung nahulog na sa kamay ng mga Hapon ang bataan dahil sa takot na baka matamaan ng mga bihag na sundalong Amerikano at Pilipino. Kinagabihan ng May 5, 1942, sinalakay ng mga tropang Hapones ang isla ng Corregidor. Naalerto ang fourth drum kung saan agad binayo ng mga kanyon nito ang kalaban na nagresulta sa paglubog ng ilan nilang mga barko at pagkasawi ng maraming mga kalabang sundalo. Dahil doon, kaliwat kanan ulit ng mga pambobomba ang ginawa ng mga Hapon sa fourth drum. Ngunit hanggang sa huling hininga ng isla, nakikipagbakbakan pa rin at matikas na nakikipagpalitan ng putok ang mga kanyon nito. Pagsapit ng May 6, 1942, bagamat napasok at napasuko na ng mga Hapon ng Corregidor, ang fourth drum at ang 240 na mga sundalong narito ay patuloy pa rin pinapaputok ang tinataglay nitong mga kanyon. Sa nasabing digmaan, nahulog at nakuha na ng Japan ang lahat ng depensang dagat ng Pilipinas. Tanging ang fourth drum na lang ang natitirang dumedepensa at umuopensang hindi pa sumusuko. Ngunit dahil sa nagkulang na sa bala at pagkain, isinuko rin kalaunan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino ang isla. Pero sinira muna nila ang lahat ng kanyon upang hindi na mapakinabangan. Mahigit 500 mga bala ng kanyon at bomba ang tumama sa fourth drum. Ngunit bagamat ganon, napanindigan ito ang kanyang pagiging matibay. Katunayan, sa pagsuko ng mga tropang nasa loob, walang ni isa sa kanila ang nasawi at tanging 5 lamang ang nagkaroon ng minor injury. Paglipas ng halos 3 taon, binalikan ni General Douglas MacArthur ang Pilipinas upang kunin sa kamay ng Japan. Unti-unti hanggang sa nakuhang muli ng Amerika ang lahat ng kuta ng Pilipinas na hawak ng mga Hapon at ang fourth drum din ang siyang nagiging huling depensa ng Japan. Alam ng Amerika kung gaano katibay ang isla at mahihirapan lang sila kung bobombahin nila ito gaya ng ginawa ng mga Hapon, kung kaya't ang kanilang naging taktika ay binuhusan ng mga bentilasyon ito ng napakaraming gasolina at nilagyan ng 600 pounds na explosive upang ito'y sunugin at pasabugin. Matinding pagsabog ang nangyari sa fourth drum, kitang-kita ito sa taas na 300 feet at nagliyab ng ilang mga araw. Hindi pa rin ito nadurog at nananatili pa rin nakatayo at buong buo. Ngunit nang balikan ito ng mga Amerikano, 68 sundalong Hapon ang kumpirmadong natupok. Muling nabawi sa kamay ng mga kalaban ang napakatibay na isla. At simula noon, nananatiling hawak na ng mga Amerikano at Pilipino ang fourth drum hanggang sa ito'y tuluyan ng naabandona. Sa kasalukuyan, nananatiling nakatayo sa bukana ng Manila Bay ang fourth drum. Naroon din ang ilang kinakalawang at sira na nitong makapangyarihang mga kanyon at bakas ng mga tama ng bala at bomba. Unti-unti na ring nawawala ang ilang mga bakal na nakausli sa estruktura dahil kinukuha umano ito at pinagbibenta. Bukas sa publiko at kahit sino pwedeng bumisita rito. Ngunit nakakalungkot lang dahil tuluyan na itong hindi pinapansin at pinabayaan. Tanging mga kalawanging kanyo na lamang, mga tama ng bala at sira-sirang estruktura ang tanging masasaksihan sa isang isla na minsang naging isang pinakamatibay na kanlungan at depensa ng mga sundalong Amerikano at Pilipino noong World War II. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!